Yes mga igala, mayong adlaw ka na ito talang welcome din sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, no? Kamusta ang inyong kwan karon, no? Ang inyong kahimtang karon, I hope naawas sa maayong kwan, no? Naawas sa maayong panlawas, naawas sa maayong kwan, no? Moto kahimtang, no? Wala layo mo sa kwan, no? Layo mo sa kaniging tawag nato nga kung ano, malas. Anyways, mga katambayan, no, karong hapon, no, atong hiskutan ning kung ano, action, no, kabahin aning kung ano, rape ug uban pang sexual abuse, no. Kaya kung asa ang ato ang Talomo Police Station, mga higala, no, kung asa under ang Mindanao Media Hub, mga higala, no, gilusad nila ang ilahang programang ano to, KP3, no. KP3. Unsa ba tong meaning ng KP3, no? Ang KP3, mga katambayan, asa to, ay dapat natin kudigo, mga higala. Kung unsa ni KP3, no? Ang KP3, asa naman to, ato kanon, mga higala, no? Ligaya ba mo kuno? Nara, mga higala. Ang KP3 mao ang katawhan, protektahan, pagpanlugos, pugnan. Actually, natay daang programa ani sa WCPD nato, kaling ginatawag natong Oplan Kilos, mga higala. Pero karon mas gipalaw man sa Davao City Police Office kung asa ang ato ang mga police station ginakuan na nga maghimo ka ng sarili-sariling programa kontra kaning lugos, mga higala. Actually, mga higala, no, sama sa tong mga nahisgutan sa mga nanlabay nga mga kuan, mga higala, no, nanlabay nga mga hisgutanan, no. Ang rape, mga higala, dili lang mo na siya kanang basta-basta kanang mahitabo, no, nga margibira lang ka tapos luguson o sundan-sundan ka para luguson, no. Itungod sagad sa mga rape victims, mga higala, kuan na siya, mga higala, no, nahitabo na, no, usahay sa to kung kinsa pa tong close sa tua o close sa ilaha, no? Mo na isa sa mga sakit gyud, no, nga mag-devastating on the part of the victims. Na kung kinsa pa to ilahang ginasaligan, mao pa da itoy mo kuan sa ilaha, no, muunay. Mo na isa sa mga sakit nga kuanon sa ilaha, mga higala, no. Sakit kayo para sa ilaha nga mingon sila nga tawag ani kanang sakit kay para sa ilahang part ba nga kung kinsa pa to ilang ginasaligan, no, ang isa pa gid sa kwan kaning incestuous rape, mga higala, no, mo na isa sa mga kwan ba. Tapos sometimes dili na lang nila kwan ba, dili na nila masumbong. It's because example, ang ginikanan ang mama di na makuha kay mo padre di pamilya, di ba, sa panahon pa na ni panahon pa ni Colonel Lupas, mga higala, as city director hangtod na karon kay Colonel Marantan, mao gihapon na ang ginakwan gihapon sa ubang mga victims, no. But right now, mga higala, mingon ka og rising ang maong kaso. It's because ditaas na ang awareness, no, sa mga tao about rape, no, na dapat dili siya dapat ihilom-hilom, dapat dili na siya dapat unsa ni, no, especially sa mga kuno. Syempre, mga higala, mo kan gyapon na may effect gyapon na 3 years, 4 years kay ang prescriptive period or ang prescription sa kasong rape is 20 years, no. So, bisag moabot pa ang napulo ka tuig, mga higala, bisag wala pa nimo kan kinapamugunay ka nang kan gud, damo gud sa cycle good, no, especially sa psychology sa kabiktima, mga higala, no. Mo na nga kuan gina siya, mga higala, 20 years, no. Pero napoy uban, mga higala, nga magdili pa na to kuan po, no, tawagan ni unta nga dili sila ma-discourage, no, especially kanang incestuous rape, mga higala, nga grabe, pati inahan dili na mo file og kaso, mga higala. It's because lagi wala na sila, mawalaan sila padre di pamilya, no. But anyways, mga higala, dinhita sa atong kuno kay una na to paminahon, mga higala, no, ang kuno magrasyonale sa moong programa, mga higala, no, sa kuan rasyonale sa programa aning KP3, mga higala, o katawhan, protektahan, pagpanlugos, pugnan, mga higala, no. Sa naman to.
So anyways mga higala, ato ang kuan mga higala no, paminawon no, ang rasyonale or ang hinungdan mga higala sa maong programa no pinaagi sa station commander no. Actually mga higala pahigayon ni dito sa kuan day no. So sa kuan hatang no. Ipahigayon ni dito sa kuan Talomo proper Barangay Hall mga higala. So Barangay Hall sa Talomo proper sa Bilabaying September 20 mga higala. Anyways mga higala, ato paminawon mga higala no, ang nahimong pahayag mga higala or ang nahimong kuno recap sa maong programa mga higala no, kung unsa ni mahitungod mga higala no, pinaagi sa acting station commander sa Talomo Police Station mga higala. Wala lain mga higala si Police Major Genesis Oriel mga higala. Paminaw na to. As we gather here today, it is important to reflect on the significant role our community plays in shaping the safety and well-being of our people. Particularly, the most vulnerable among us are women and children. Talomo, one of the most populous districts in Davao City, with almost 500,000 residents, continues to face challenges related to criminality despite efforts. While the division of Talomo Police Station in 4 separate police stations in 2020 has reduced our area of responsibility, the need for comprehensive and effective programs to combat crimes remains urgent. In particular, we have seen a concerning number of reported incidents involving violations of RA 8353 or the anti-rape law, RA 7610 or the child abuse law, and RA 9262, the anti-violence against women and children law. In our women and children protection section, there have been 30 such cases, most involving vulnerable children. In response to these alarming statistics, we at Talomo Police Station have taken concrete steps to fight these heinous crimes. To our program, Talomo PNP KP3, Katauhan, Protektahan, Pagpaglubos-Pugan. This initiative is not just a campaign. It is a commitment to ending the sexual abuse of women and children, ensuring their protection and enhancing the safety of our community. Our objectives are clear here: to eradicate the prevalence of all forms of sexual abuse and to strengthen the protection of vulnerable members of our community from any potential threats. With this, we have developed several interventions, which includes, the first is the information dissemination as shown in our ABP, using the tri-media platforms, the print, radio, and online. We aim to inform the public about the current situation and the efforts of the PNP to combat these crimes. This includes, first is the distributing IEC materials. This will be used by our patrollers. We will distribute the materials so our community will be aware of the program. Second, we will engaging with the public through radio programs and utilizing social media to spread awareness. Example, we will use our social media page, and we will also conduct a Facebook Live to cater some constituents in our AOR. Curfew for minors. By enforcing a curfew, we aim to keep our children safe from potential dangers, including sexual violence. We will ensure that minors caught outside past curfew are taken to the police station until a parent or legal guardian takes them. So this is already made by City Ordinance ng Davao City about this. So we will just enforce this and give more emphasis sa program na ito. So coordination, collaboration. Our program brings together stakeholders such as barangay officials, the Department of Social Welfare and Development, healthcare providers, schools, and other key agencies. Through collaboration, we ensure a comprehensive approach to preventing rape, supporting victims, and holding offenders accountable.
Part of this effort includes community outreach programs such as medical missions, legal services, feeding programs, and educational talks that engage and inform our constituents. Tok Iha, a unique and proactive approach where our officers together with barangay and corporate leaders will conduct house-to-house visit to gather data on household members. These visits serve not only to collect information but also to promote the importance of parental involvement, educate households on the signs of abuse, and stress the legal consequence of rape. These are the expected outcomes of our programs. A measurable reduction in rape incidents within our area of responsibility. Second, fewer repeat offenses thanks to early identification and preventive measures. Third, increased reporting of sexual abuse cases as victims will feel more empowered and supported by the community and law enforcement. Fourth, enhance public safety and trust in law enforcement, fostering a stronger and safer community. Over time, a cultural and behavioral shift that promotes zero tolerance for sexual violence. Our Talomo PNP-KP3 initiative is a comprehensive and aggressive approach to addressing sexual violence in our community. Through consistent action, collaboration, and a shared commitment to justice, we aim to create a safer, more resilient Talomo where the women and children can live free from the fear of violence. Together, we will make a difference. Together, we will protect our people and put an end to sexual violence. Thank you, and may we all continue to work toward a brighter, safer future for our community. So, mo to mga katambayan, no? Ang pahayag ni Police Major Genesis Oriel mga higala, no? Acting Station Commander sa Talomo Police Station mga higala. But anyways, mga higala, no? Mo na to. Expected na to nga mutaas ang kaso. Not because na ay nananapoy panibagong kaso sa rape or kanang bag-o lang nahitabo nga pagpanlugos. Pero tungod sa awareness, no, nga mahatag ani nga programa ngadto sa matag barangay nga under sa Talomo Police Station mga higala, expected yun nga mutaas yun, no? It's because of the high awareness ng mga higala, no? And of course, diha pun makuan mga higala na ang kapulisan mga higala, no, seryoso batok sa pagpanlugos mga higala. But right now mga higala, napoy kuno especially kaning ato ang barangay kapitan sa kuan mga higala, no, barangay kapitan sa Talomo proper mga higala na usapon sa kuan, no, amugud buot nga mosuporta mga higala sa maong kuan, no, tawagan ni buot mo suporta sa maong tabang, no, dili siya kuan, no, kay of course problema man sa barangay pun mga higala, no. Problema gina sa barangay mga higala kanang ginatawag nato nga kuan rape mga higala. So mo na nga eager pud kini ang barangay kapitan sa kuan, no, kaning barangay kapitan sa barangay Talomo proper mga higala nga tabangan natong kapulisan mga higala na ma-prosecute gyud ug maayo ang kuan, no, ma-prosecute gyud ug maayo ang maong mga suspects, no, kaning mga nakakuan, no, mga rapist, no, i-prosecute siguruhon nga mabulok din sila sa bilangguan mga higala. Anyways mga higala, paminaw nato ang kuan, no, ang message of support ni Barangay Talomo proper, punong barangay mga higala, Attorney Rene Villarente mga higala, no. Siya gud ang buot nga mukha na ni. Paminaw na to. Una sa tanan, nagpasalamat din ako nga inyong gihimo ning ato ang actividad karon diri sa barangay Talomo proper. O kami na himong nalit sa tubangan sa kasutanan nga katawhan at protektahan kung pangpangpuso at pangpuna
daan naman yung na sa alisado ang kapulisan dari sa atong syudad sa Davao, labi na sa atong police precinct number 3. Pero mas mo bilig ko karon kung sa courage sa duha nato ka survive na testimony sa naitabo na bisan sa mga kalipay na ato ang experience sa mga kapoy nga ato ang ibatik wala dita kay balong nga ang atong katapan ang ato ang ikatubang as magkakapagin ang problema na iyang ganda. Usa lang ang among masulti diri sa Barangay Talomo manikamot yun nga dili na nahitabo kung inubanan sa atong kapulisan manikamot lang na di na yun na nahitabo. I-offer na ako ang sariling profesyon o ang ang opisina kaya nabukasihan na mo diri sa Barangay Talomo proper isa man ang consistency sa paghatag o legal na service para anang mga butang. Ang akong fear lang sa pag-testimonya nila kanina na kung isalin lang nato sa dili eksperto mo pamahagi sa paghimo complaint, hindi ani mo ma-realize na kung makakuha na ng abogado ang mga akusado, dito na magdaog sa cross-examine niya, pangitaan na o sikyat. Galing na masay, dili man sa pag-unsa of the record niya, ako lang ina-file na. Ayan na lang kung file diri, kay decisional na lang ato na diri sa gawas. Kung mahulog ng unang dili maayo, kaya ang iyang himo sa kanit-ngit, himo pang balusan o sa imong himuon sa kanit-ngit. So dapat pagawas kita sa kahayan, dito ginatong na siya decisional. So, ang among makumit mo ni naman rin si Sir Oriel, naman akong kapulisan, extend na mo na ako personal sa jurisdiction within sa Talomo Police Precinct na kung gikinahanglan labi na medyo loaded ang mga akusado dahil sa opisina. Ikaw na po na sila kahit na pagbayad sa public. Tanaw na itong makalusot ba na sila ang mga pamahagi. Total, na naman ka dito sa maghimo ka o partnership. Doktor, walay problema ang doktor. Makatag nila sa medical certificate. Pulis, porsunada ang pulis. Dakop mawin na sila. Pero nakakita ko gamay na link na pwede na mo contribute. Kung dili effective ang imong pagpastar sa storya, ang tinuod pwede mo nang imuong bakat. Yang bakat pwede mong tinuod na ang nag-akusar ng inuon na imong magkasasala. Akong i-assure naman si Sir Oriel, magpurma na ng partnership, ang justisya makuha, tungkol kang isa ka importante ang component sa dispensation of justice, mag-provide na mo sa Barangay Talomo ang free legal service. Dagang salamat. Bawagan to mga igalo, no? Ang message of support ni Attorney Rene Villarente mga igalo, no, with regards aning kasong rape mga igalo, no? Yung opisina, of course, abogado si Attorney Villarente, ang punong barangay diha eh. So, kabalo siya unsaon na dapat mga igalo, no? Na dapat pulido ang ipasa nga mga sworn statements mga igalo, no? Aron nga dili gyud ma-technical mga igalo, no? Ang maong kaso kay sayang pod mga igala kay basi labi ba mga kuanan, no, especially kanang mga rapist mga igala nga ang uban na mga igala mga dato, no? So kung dato mga igala kuyo kay mga abogado, no, kanang kaya i-obstruct, no, kaya i-obstruct ang imuhang kuan mga igala ang justice, no? Anyways, ito joke lang mga igala. Pero bitaw mo na mga igala, dapat ang justice dapat ihatag dapat na dito sa mga kuan, no, sa katong mga tawag gali katong mga dili maka-afford sa maong sa hustisya, dili kay kanang ay nako. Anyways mga gali lang ta magsulti ilaham ng trabaho pod, no. Pero anyways unta, no, attorney kay punong barangay Villarente mga igala, kuan, no, ma-fulfill ni siya nga promise mga igala, no. Aron nga mabawas-bawasan pod ang kuan, no, ang kasong rape mga igala. Di siya mabawas-bawasan. Pero dapat mabawasan ang insidente
mutaas ang numero mga higala no sa paghatag og hustisya ngadto sa mga biktima. Anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importante pahinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala no dinhi sa atong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas mga higala. Anyways mga higala, balik kita no diri sa atong gisgutanan no may tungod sa katong nahimong paglusad sa Talomo Police Station no og kining ginatawag nga KP3 or kaning katawhan protektahan pagpanlugos pugnan sa kon. Actually mga higala nag-ugat ni nga kon no. Nag-ugat ni nga kaning programa may although na offline kilo sa panahon pa ni Colonel Alupas mga higala to siya pang city director no. Pero karon man gud mga higala no isa po ni sa naka-alarm po no sa katong bag-o sa atong bag-ong kuano city director mga higala na si Colonel Hansel Marantan mga higala. Nasa sa iyang pag-assume atong July mo ni isa sa mga napansin. And then mo ni gusto niya patutukan. Grabe siya kapassionate ani about rape mga higala. Well, kung atong makuanan mga higala no, na siya nabantayan po dito mga higala no sa ubang mga kaso sa ka prominent nga tao diri sa Davao City no. Mo ni po isa sa mga ginatutukan po karon. Mo na mga higala no, ang police station iyang gisugo no. But anyways mga higala, ato sa paminawon no, ang iyahang kuno statement about ang iyahang kampanya kontra rape mga higala no during the time na nag-assume siya sa kuno sa iyahang pwesto isip acting city director. Paminaw na to mga balik mga higala no ang nahimong pahayag ni Colonel Hansel Marantan ang kuno acting city director sa Davao City Police Office. What alarms me most is the numerous cases of rape. Just yesterday, meron na namang isang rape case. So, it's 42 already and counting. Ano yun, sir? Excuse me, January to May lang yung 41 Yes. cases. January. So, i-qualify ko from January to date. January to date. Ha? Ito ka na, sir, talaga. And that can be supported by documents. In fact, that's the priority now. Na mag-intervene na yung mga law enforcers. We cannot do it alone kasi it's a family issue. Larger percentage of that are anong tawag doon? Cases na incestus cases. So even then we have to intervene kasi the law enforcers are the first bastion of justice supposedly. Kaya I always tell them we are the pain reliever. We may not give them the long-lasting solution, but we give them pain reliever. At least pain reliever muna. And then we go on the cycle of the criminal justice system. We file it before the court. We file it before the prosecutor. The prosecutor will file the information before the court. And then we go trial. But meantime, we give the pain reliever. So mao to mga higala no, ang pahayag no, ang nahimong pahayag last July no upon assumption ni Colonel mga higala no ni Colonel Hansel Marantan ang tawag ni ang acting city director sa Davao City Police Office. So mo na karon mga higala no, last that week mga higala last September 20 mga higala no. Isa po ni sa gi-reiterate ni ni Investigation and Detection Management branch mga higala no sa Davao City Police Office may ang head sa IDMB mga higala na si si Lieutenant Colonel Ivan Zammoraga mga higala no nga no
unsa ang dapat challenge mga higala ni sa kuan no? Sabay. Unsa dapat ang dapat i-challenge ani no? So yang gikuan kaganiya no. Gi-recap niya tong kuan last week mga higala no. Kung pila na ba ang number sa cases, number of cases sa rape, ug unsa ang angay buhaton sa matag stasyon no. To kuan ni atong kung baga maingon na to no tong giingon ni kuan ni Colonel Marantan mga higala nga pain reliever no sa maong kaso. Anyways, mga higala, ato paminaw no si Lieutenant Colonel Ivan Zamoraga mga higala no, ang Chief sa Investigation and Detection Management Branch sa Davao City Police Office. Paminaw na to. Before I read the message of the City Director, allow me first to give my insights of this program ng PS3. So, statistics muna tayo. Sa 2023, ang rape cases sa tibuok Davao City is 183. 2022, I mean. Pag 2023, 150. So sa talong mo pala, 14 diha sa 2022, sa 2023 na hingong 6. Karon tuiga 2024, nagtala ang tibuok Davao City o 83 rape cases. Pila diha sa talong mo? 9. So naigawa sa March, isa sa April, isa sa May, sa June usa, July 2, August usa, September usa, 0 sa January o February. Ibig sabihin, usa ka seryoso ang rape cases diri sa Davao. Kung ikumpara na to sa unang tuiga o karon, significant gyapon ang number of rape cases diri sa Davao. Ikaduha, usa ang programa sa Davao City Police Office. Ang Davao City Police Office, naa siya'y mother program before gihimo ni KP3, naay Uplan Kilos, na dili ang ato ang chief sa WCPD. Uplan Kilos, kababaihan, kabatanunan, kalalakihan, igiya laban sa pagpanlubos. Ang ideya is that mag-organize ang WCPD personnel sa bawat barangay o mga movers against rape cases. So, ongoing na siya program, gi-launch na sa March 2023. Ito, it answers the concern of our government sa Davao City lang siya. Karon, programs. Kung saan man yun ang nature sa rape case, gi-brought up ko sa isa ka speaker kanina, ang challenge sa police kay ang rape case based sa statistics nag-transpire within the residence. Domicile crime siya. So bisa kung sa 24 oras mo patrolya ang police, ang krimen sa rape naagad na mahitabo yun na siya. So kung sa man ang deterrent factor na to sa pag-stop sa rape cases. Kana ang challenge. So in my own experience as a police officer, we're happy nga giingon ni Cap Villarente kanina that he will support the legal battle against rapists. Kaya ano kana lang yun ang pasakong sa ako ang paglantaw kana isa sa mga deterrent factor para mapunggan nato ang rape case. Based on the experience, pag katong duha ka significant rape case na ako sa Davao del Sur when I was the chief of police, nag-ingon, na rape case, gitakop na mo ang rapist, gipala na mo kaso. Giingon sa prosecutor, overwhelming ang evidence, makulong ka habang buhay. Sure ko kumpiktado ka. Ang epekto sa akusado sa rapist, ihatag na ito kung saan gibatik sa mga biktima. Kung na-traumatize sila, nasira ilang kinabuhi, dito na ito ihatag sa mga kriminal. So saan itabo? Ang unang kriminal, naghikog sa ako ang silod sa silda. Dilit niya madawat na sa konsensya niya, dilit niya gyud niya makaya, ipatay niya ang kaugalingon. Kaduha, na suspitsado. Lapat ko siya na sa korte, na-convicta. Nakaparang siya sa sulod sa kulungan. Pero ang pag-file na mo o kaso is airtight. Yung ni attorney kanina.
ang epekto sa kriminal, sa suspitsado, sa suspect, ihang giputol ang instrument of the crime. Basta mga instrument sa crime, ang rape, ihang giputol gamit o blade. So, unsa man, kana ako ang challenge, pero it is just sample. Pero the point is that we will give kung usa ang pagsira sa kinabuhi sa mga biktima, dito dapat na sa mga suspitsado o sa mga gipila na ito kaso. So, unsa ang gap, dapat airtight ang pag-file sa kaso. That will be my challenge to the WCPD, officers, investigators, police na dito sa PS3. Makipagtulungan kayo sa kapitan kasi nag-offer na siya ng legal, ayusin niyo pag-record ng crime, ayusin niyo paggawa ng affidavit, ayusin niyo pag-assist sa mga biktima para magkaroon tayo ng airtight case against this rapist. And it will ripple sa mga would-be rapist o mga rapist diya na nagalatagaw pa. Kaya kung pahila itong kaso, dinadili na sila makagawas sa kulungan. Pag-suffer sila o reclusion perpetua is 40 years imprisonment. Diyan na lang sila malata sa kulungan. So it will give chilling effects sa mga iban ng mga rapist. Kaya tanaw na yung mga nature sa crime, sa rape. Duhay kayo ang mga vulnerables. Ilaha pa sa experience ang crime before nila makuha ang justice. Di ba? Very minor lang nga percentage na ito ang maaktuhan ng rapist. So, with that, we have to file the case airtight against those mga criminal na mga rapist na yan para magpunta. So another thing sa programa is that as our evaluation sa Oplan Kilos and KPT launching, expect na mataas ang number of rape cases. Nga naman, isa sa mga epekto immediate effect is awareness. Isa sa mga, di ba, ang ginusos na ito ang mga biktima, 3 years ago pa siya na tabo ang crimes. Nag-abot ang career, sige, gawas niya. So dito pa to siya mag-start ang filing of cases. So, daghan pa diya nga naghilom lang, nagpakahilom. So, si ma'am, sa academe, sa teachers, sa media, sa business sector, tanan, magtilabangay ta, ang nabiktima na or ibiktima pa, dapat na to tabangan. So, sa pag-file o airtight na case. So mo to mga igala ang nahimong pahayag ni Lieutenant Colonel Samoraga mga igala alang sa katong kaso nga rape mga igala. Of course, isa na siyang mga igala isa sa mga tutukan gid karon mga igala kay dapat mawala na ginang kultura sa rape din sa tuang mga igala sa tuang syudad mga igala. Mo lagi to mga igala balikon na to. Kung kinsa patong gisaligan na to, usually katong mga na immoral ascendancy mo nagapanguhan og rape mga igala, nagacommit og rape, tapos ginakuan lang kay tungod kailangan nato na ang worst mga katambayan katupag yung mga membro sa pamilya, nga dili dapat to angay nga kanon, dili dapat siya ipasayloon o i-condone, kay tungod pamilya lang imuha ng anak tapos mo panamasa-masa kung kinsa pa naman to inyong gisaligan mo pa na mo biktima sa inyong kabanay na nabunsa na. Anyways mga igala, wala tayong oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas sa mga igala. Ako yung nakauban Armando Feniquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Nang salamat o mayong adlaw ka natong tanan, amping kita pirmi mga katambayan.